balikan natin si Alice Guo. Kasi it's getting interesting mga kababayan. It's getting interesting para sa akin. Kasi meron na akong medyo, pag-aaralan ko pa ng konti ito eh. May nakuha po tayong info na itong tatay pala ni Alice Guo ay parte ng CCP. Communist CCP. CPP, Communist Party ba? China Communist Party. Diyos ko. CCP, China Communist Party. Okay? Pag-usapan natin yan, no? So ito, start tayo, no? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. Lalo po kasing nababalot sa misteryo itong si Alice Guo. Oo. Pero, syempre, medyo nahalungkat na po yung pagkatao niya dito. So, ito lang, no? Meron lang akong gustong ipakita sa inyo dito, no? Ito, report ito galing sa Philippine Star. So, sabi dito, no? Sabi ni Loren Legarda, parang scripted. Nainis si Senator Loren Legarda sa paulit-ulit na memoryadong mga sagot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tungkol sa kanyang kabataan sa Pilipinas. So, lagi niya sinasabi na, Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan ako ng tatay ko. Ayan po talaga, no? Ayan po talaga yung script ni Alice Guo. Okay. So, actually, may mga nakita na akong picture dito. Ito yung mga picture nga po ni Alice Guo nung siya ay bata pa. Ayan, no? Ganda, di ba? So, para makuha po natin yung narrative po ng content na to, maraming picture yan dito. Okay? So, para po sa hindi pa po nakakapanood ng video po na to, panoorin nyo po itong sinabi nga po ni Alice Guo sa mismong, pangalan to? Sa mismong Senate hearing. Sige. Chinese, because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your Honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in what year? What year did you get your birth certificate? Your Honor, 2005 po. Yes. How Lauren, if I may just quickly add to your earlier question. Proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Yan. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po mga circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po pala akong ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos. And yes po. Proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa noon, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Pati po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. Okay, so wag niyo nang hanapin yung picture. Kasi may nakuha po tayo dito, no? So, ito yung picture ni Alice Guo nung 2011. So, actually siya, mukhang siya naman to. Di ba? So, yan, no? So, hindi naman siya nagbebenta ng baboy, nagbebenta siya ng gulay. Ayan, no? Gulay yung binebenta niya. Sipag, no? Actually, ito yung gusto ko sa babae, mga kababayan. Ito yung ano eh. Ito yung tipo ng mga babae na gusto ko. So, ang gusto ko talaga yung sa farm. Kasi ako, farmer ako, di ba? Gusto ko po yan sa mga babae na sa farm. Gusto ko rin po yung mga babaeng homeschooled. Gusto ko rin po yung mga babae na makakalimutin. Di ba? At saka gusto ko rin po yung mga babae na na nagbebenta ng gulay. At saka chinita. Yan, sakto. Si Alice Guo. Di ba? Homeschooled,
Di ba? Homeschooled. Di ba? Nasa farm, makakalimutin. Chinita, yan. Parang si Alice Guo. So, ito yung mga picture niya nga, no? Balikan nga natin itong mga picture niya na to. So, ang sarap pala utangan ni Alice Guo, no? Kasi makakalimutin, no? Utangan kaya natin to. So medyo madilim yung picture, no? Pero mukhang siya naman to. Oo. Tapos yan 2011 yan. Yan batang-bata. Ha? Tapos yan. Ito picture niya to nung ano ba? Yan. 'Di ba? Siya yan, 'di ba? Siya talaga to. Siya to. Oo. Tapos yan, siya yung nasa likod. Mahilig pala siya sa yellow. Ayan, 'di ba? So, yan, meron siya mga picture nung bata pa siya. Yun nga lang, teenager na siya nito kasi 2011, minus nga natin no 2011, 38 siya ngayon, 'di ba? 38. So 38 kung i-minus natin yung 13 years old. So mga 20 anyos ka nito. 'Di ba? Mga 20 anyos, 'di ba? Mga 20 years old ka lang nito. 38 eh. 'Di ba? Mga 25. 'Di ba? So ang question kasi dito mga kababayan, wala pa rin po siyang picture nung siya bata pa. Diba? Mga 25, 'di ba? Mga 25. So posible na tinanim ka ng China sa Pilipinas, teenager ka na. 'Di ba? Alice Guo Miyamoto, no? 'Di ba? Isang Filipina Chinese, tsaka isang Hapon na hilaw. Walang yaka, no? Tapos ito pa, no? Yan, no. So ito, ano to? Lapas. 'Di ba? Bayan ng Lapas. Okay. So ngayon mga kababayan, ito na. So ito yung pinaka-topic ngayon natin. Okay. So syempre, medyo nag-research tayo ng konti tungkol po sa ancestral or pinanggalingan ng apelyidong Guo. Okay. Kasi po sa China kasi mga kababayan, madali lang po talagang malaman yung pinaka-root ng pamilya. 'Di ba? Parang sa atin dito sa Pilipinas. Yung apelyido ninyo, medyo madaling hanapin kung saan kayo nanggaling. Kung saan nagmula talaga yung pamilya ninyo. Mas lalo na po sa China. Kasi po sa China po kasi uso dun yung caste. Alam niyo yung caste system, yung pamilya. So uso po kasi sa China 'yan. So talagang kapag ancestral po talaga is medyo nirerespeto po ng mga Chinese 'yan. 'Di ba? Yung pinaka-root na pamilya nila. So ngayon nung nakita ko nga po itong Guo na to, so sila pala ay nanggaling sa yung apelyidong Guo pala ay nanggaling sa Xinjiang, China. Oo. So ibig sabihin nun, Chao Dai Guo clan. Okay. So itong Guo po ay taga Xinjiang. Okay. Yung lugar na pinakamalapit po sa Taiwan. Okay. So ngayon mga kababayan, itong mga picture na lumabas nung nakaraan, yan itong mga picture po na lumabas nung nakaraan, ito pala ay isang pahayagan ng kanilang clan, ng Zhou Tai Guo Clan Association. Ganyan po kasi sa China, 'di ba? Sa mga mayroon pong alam sa Chinese culture, medyo alam niyo po ito na kapag isang clan kayo, gumagawa kayo ng isang association. So ito pa lang mga poster na to, itong mga newspaper po na to, kung ano man 'yan. Angkan pala, correct, Angkan. Okay. Gumagawa pala sila ng association at ito pala ay nanggaling sa Zhou Tai Guo Clan. Yan. So ibig sabihin nun, nagkalat po kasi yung Guo sa buong Southeast Asia, no? So ito galing ito sa Hong Kong, okay? Ito po ay galing po sa Zhou Tai Guo Clan sa Hong Kong. Tapos ito naman ay nanggaling naman ito sa Hong Kong din to, no? Itong newspaper pala na to. Tapos mga kababayan, ito,
So, naging chairman pala itong si tatay nga po ni Alice Guo. Dito po sa Pilipinas, itong Joe Tai Association. Okay? Tapos, mga kababayan, ito. Di ba palaging labas-pasok nga po yung tatay ni Alice Guo? So, natural po yun kasi parte siya ng asosasyon ng Guo family, ng Gao Tai Guo. Okay? So, ngayon, isang beses nga mga kababayan, sa isang pagtitipon po ng Guo clan, ito yon. So, ito yun eh. Andyan po, ito kasi nakita nyo mga pangalan, nakita nyo mga pangalan, mga Guo yan eh. Ito So, Guo Hengtao Organization, di ba? So, isang beses po kasi, ito pa, Fujian Association, Guo Kangpin. So, lahat po ng Guo nandito. So, sa isang beses po mga kababayan, andyan po sa isang pagtitipon po, na pinuntahan nga rin po ng tatay nga po ni Alice Guo, nandyan po si Zhu Feng. Hindi Mami Peng Zhu Feng. Okay. Siya po yung Deputy Director of the Coordination Department of the Joint Office. So ito po ay may kinalaman po sa pag-iispiya ng China operation. Oo. So actually medyo vague pa tong pagre-research ko dito. So it's getting interesting para sa akin at malamang pag-aaralan ko pa ito ng mabuti. So ngayon kasi mga kababayan, ang pinupunto ko lang dito, nakakuha tayo ng connection sa Guo clan dito po sa CCP. Ito pa lang to, kumbaga opening pa lang to eh. Hindi pa tayo nakakapasok sa loob eh. Diba? So i-search nyo lang to, no, itong Zhu Peng na yan. Ano yan? Parte po siya ng CCP. Parte po siya ng intelligence tsaka spy nga po ng China. Oh. At mga kababayan, kasi medyo questionable naman po kasi talaga na malaki po talaga yung chance na itong si Alice Guo po is tinanim sa Pilipinas nung mga teenager na siya. Di ba? Nung teenager pa siya. Kaya wala siyang maalala. Maniniwala ba kayo nun na wala kayong maalala? Ako nga eh, ito ako. Nung bata ako, batang Pasay ako nung bata ako. Tapos kilala ko pa yung mga kaibigan ko nung nakatira pa ako sa Pasay. Mas matanda ako kay Alice Guo, 38 lang yun. Ako kaka-40 ko lang, so bagay kaming dalawa talaga, di ba? Yung age gap namin, okay pa. So bagay kaming dalawa. Sisingit pa talaga, no? So yun mga kababayan. Di ba? At saka, ang daming question eh. Ayaw ko lang talaga, no? Kahit na crush ko si Alice Guo, kung ito naman po ay para sa national security, handa po tayo magparaya. Ang landi. Paano na si Cesar Cando Sasod, di naman mabubuntis yan eh. So yan, hindi. Pero tayo ito pa lang yung nakikita natin. At malamang, baka nakita na rin ito ng Senate. Hindi, sa tingin ko lang, nakita na rin ito ng Senate. Kasi bagong ano lang to eh, bagong labas lang to eh. Malamang, baka, ang problema kasi dito mga kababayan, 2 buwan po na recess yung Senado. Diba? 2 buwan po na recess yung Senate. Kasi po sa May 24, bukas, last day na po ng Senate. So magre-recess na naman sila, 2 buwan yon. So meron 2 buwan para mag-prepare itong si Alice Guo. At meron ding 2 buwan para mag-prepare yung Senate. At malamang makikita nila to. At syempre mga kababayan, habang hinihintay po natin yung 2 months po na yan bago po magbukas yung Senate, pag-aaralan po natin to. Kasi at least dito, nakakita po tayo ng opening. Opening lang naman, hindi pa naman clear, no? Nakakita tayo ng opening na isang beses, itong tatay po ni Alice Guo, doon po sa association po ng mga Guo clan, is invited po si Zhu Peng ng China, na parte po ng pag-iispiya ng CCP. Diba? So yan, no? So medyo interesting to. Pag-aaralan ko to. Kasi ang problema kasi dito sa mga ganyang klaseng mga research, karamihan po kasi ng mga makikita natin, Chinese. Chinese talaga, Chinese. Malay ba natin na ayun yun?
So, ang gagawin pa natin, ita-translate pa natin. So, matrabaho po talaga. 'Di ba? Matrabaho po talaga. Sabi dito, Sir Takero, bakit hindi siya ma-cite in contempt? Well, ewan ko lang, decision decision kasi ng ano yun eh, decision kasi ng Senate yun eh. 'Di ba? Kasi hindi naman siya kasing ano ba? Alam ko naman sinungaling si Alice Guo, 'di ba? Pero ano, bakit di siya maybe merong consideration 'yan, 'di ba? So it's getting interesting ito mga kababayan, no. So, and then okay. Okay na yun si Mima. Okay. So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,100 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, at dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito, sa mga pictures nga po na lumabas ni Alice Guo, ni bagong Bebe Loves ko, di ba? And then mga kababayan, anong masasabi nyo nga po dito na nakakita po tayo ng openings sa Guo Clan dito po sa connection nila sa CCP. You know? So, pa-comment lang po sa baba at pinapasok ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga kababayan. The next topic tayo, no? Actually, ito no, medyo maraming question kasi dito mga kababayan. Eh. Kasi unang-una, may mga kapatid si Alice Guo. So, mali ba natin na kung magkapatid ba talaga yung mga yon? Baka magkapatid lang yun sa birth certificate. Di ba? Oh. Maganda to PDP, Pogo, Drugs Protector. Game. Next topic tayo. Buti na lang nagka-kuryente at buti na lang tinuloy ko yung live stream ko kahit brownout ngayon kanina. So ito, pag-usapan natin to, no? Actually, kung hindi nag-brownout, baka mayroon akong 4 na topic eh. Yun nga lang. Brownout eh. Nag-brownout kung gagawa natin. Di ba? So pag-usapan natin to, no? Go, Takero, research ka. Ano kasi eh, medyo mahirap kasi i-research itong Guo. Kasi Chinese yung sulat eh, tapos ita-translate mo pa. So paano mo malalaman na yun na paling article na hinahanap mo? Kailangan mo pang i-translate. Hindi kasi katulad ng ano ito Ano ko lang i-share ko lang. Kasi pag ako po kasi nagre-research, ang una ko kagad na binabasa yung yung title, yung pinaka-headline. So at least alam ko na kaagad na ayun ang hinahanap ko. Ang problema po kasi kapag nagre-research po tayo ng Chinese, 'di ba? Chinese character. Malay ko ba na yun na pala hinahanap ko? Tapos na-i-forward ko na naman. Nag-overlook ako. So medyo mahirap po talaga. 'Di ba? So ayun lang, 'di ba?